Magandang gabi po mga kababayan. Isa na naman pong mahalagang isyo ng ating lipunan ang ating tatalakayin ngayon. Sa pagkakataon pong ito ay nais nating bigyan ng katugunan ang ilang mga katanungan ng ating mga kababayan. At ito ay kung nasaan ang ating Pangulo sa gitna ng mga nagaganap na kalamidad dito sa ating bayan. Kailangan po nating sagutin ang isyong ito nang sa gayon po ay maliwanagan ng ating mga kababayan at malaman kung nasaan nga ba ang ating Pangulo habang ang ating mga kababayan ay nagdurusa dulot ng mga natural na kalamidad na nagaganap sa ating bayan. Sa direktang sagot po sa katanungan ito, masasabi po natin na ang ating Pangulo ay nariyan po lamang. He is on top of the situations. Siya po ang nagbibigay ng command sa mga kinaukulang ahinsya upang epektibong magampanan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, lalo na sa mga panahong ito. Pero bakit marami ang nagtatanong kung nasaan ang Pangulo? Nakakalungkot pong isipin na kahit na ang kalamidad ay ginagamit pa rin ng mga kritiko upang siraan ang ating Pangulo sa pagsasabi na siya ay natutulog lamang, walang pakialam sa nangyayaring ito sa ating sambayanan. Of course, hindi po totoo yan. Nakikita po naman natin na nariyan ang ating Pangulo at aktibong nagbibigay ng tamang kautusan kung paano sa maagap na pagkakataon matugunan ang ating mga kababayan sa kanilang mga pangangailangan. Bukod po sa pagbibigay ng command, siya po ay pumupunta mismo sa mga lugar kung nasaan ang kalamidad. Alam po natin yan. Ngunit nais din po nating liwanagin na kung tutuusin po, hindi naman talaga tungkulin ng isang Pangulo ang pumunta mismo sa lugar kung saan may kalamidad. Sapagkat ang trabaho po ng Pangulo ay magbigay ng tamang kautusan. Kung siya man ay pupunta sa isang lugar, iyon po ay para lamang makita niya aktwal. Pero hindi po dapat na magtagal po doon sapagkat marami siyang dapat na tingnan, aspeto. Dahil kung magbababad po siya sa isang lugar, wala na siyang magagawang iba pa. Ang mahalaga po ay na i-manage po niya ang mga kaukulang ahinsya kung paano ito epektibong makakapagbigay ng kinakailangang ayuda. Iyon po ang mahalaga. Hindi po kailangan na siya mismo ang sumagip sa ating mga kababayan na kung saan ang kanilang mga bahay ay lumubog. Hindi po kailangan na siya pumatay ng sunog kung may nasusunog na mga pamayanan. Kailangan naroon po siya on top of this situation. Yun po ang mahalaga. At alam niya kung paano ikukumam ang mga tauhan niya. Sa bagay po, alam naman natin na itong mga katanungan, lalo na ng mga artistang ito, ay mayroon pong malisya. Sapagkat sinisisi nila ang Pangulo kung bakit nawalan sila ng trabaho dahil na ipasara ang kanilang table chani
na AB channel na ABS-CBN. Alam po natin, walang kinalaman ang presidente dyan. Bakit? Sapagkat naipasarado po ang nabanggit na TV channel sapagkat hindi sila nabigyan ng kaukulang prangkisa ng Kongreso. At ang Pangulo po ay walang hindi po niya pwedeng utusan ng Kongreso na bigyan ninyo ito ng prangkisa. Sapagkat mayroon po tayong tinatawag na separation of powers na kung saan ang executive na pinamumunuan ng Pangulo ay hiwalay, separate from the legislative, which is Congress. Maaaring may influensya siya sa kanyang mga kapartido na nakaupo sa legislatura. Ngunit hindi ito nangangahulugan na pwede niyang utusan na ipasara o huwag bigyan ng prangkisa ang nabanggit na TV channel na ito. Kaya ito hindi nabigyan ng prangkisa sapagkat napatunayan sa investigasyon na ginanap ng Kongreso na may mga violations ito sa mga nakaraang operations nito. So, dapat lamang na ito ay hindi bigyan ng prangkisa. Ngunit, sinisisi ng mga artista na nawalan ng trabaho, marahil, ang ating Pangulo. Kaya, nakakalungkot na pati ang kalamidad ay ginagamit upang siraan ang Pangulo. Na ito ay walang nagagawa. Natutulog lamang sa oras ng kalamidad. At sinasabi pa na walang kakayahan ng ating Pangulo kaya dapat magbitiw na lang at ipaubaya ang kanyang posisyon sa nais nilang taong humawak nito. Sa ilalim ng ating saligang batas, ang dapat pumalit sa ating Pangulo kung sakaling magbitiw ito sa kanyang tungkulin o ma-disable siya, mamatay, ay ang pangalawang Pangulo. Ang tanong, kaya ba ito ng ating Vice Presidente sa katauhan ni Leni Robredo? Kung titingnan po natin ang personalidad ng ating ikalawang Pangulo, hindi po niya kakayanin. Wala pa po sa kalingkingan ng ating Pangulo pagdating po sa kakayahan at sa pagtugon sa mga pangangailangan, lalo na sa oras ng kalamidad. Sigurado po yan. Sapagkat sa kultura po ng mga Pilipino, kailangan po natin ng isang malakas na Pangulo na epektibong makakapagbigay ng command o kautusan at sinusunod ng mga opisyalis na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. At sa personalidad po ng ating pangalawang Pangulo, hindi naman sa atin pong hinuhusgahan. Pero makikita po natin ito kung tayo ay matamtamang nag-obserba na hindi po kakayanin ito. Ngunit nakakalungkot lamang na maraming tayong mga kababayan na ito ang kanilang mga sinasabing paniniwala. Ngunit alam naman natin hindi ito totoo sapagkat katunayan kailan lamang ay nabigyan ang ating Pangulo ng pinakamataas na performance rating. Na ibig sabihin, ang silent majority ng sambayanan ay naniniwala at may tiwala sa ating Pangulo sa kanyang kakayahan sa pagtapat sa pagganap ng kanyang tungkulin. At
Ang nakakagulat po nito, sa buong mundo, nangunguna ang Pangulong Duterte bilang mayroong pinakamataas na performance rating. Performance rating all over the world. Kaya po sa ating mga kababayan, itong mga artista na ito, ang nakakalungkot lamang sapagkat anumang komento, lalo na ang mga negatibo, ay binibigyan ng pansin, binoblow up ng ating mainstream media. At kahit sa social media, kahit na itong komento na to ay alam nating hindi naman not worth listening to. Pero binoblow up yan dahil lamang sa ito ay sinabi ng isang artistang ganito, na ang layunin naman ay siraan lamang ang ating Pangulo. Sa ganitong panahon ng pangangailangan, matinding pangangailangan sa bahagi ng sambayanan, dulot ng mga kalamidad, dapat po nagkakaisa ang sambayanang Pilipino. Nagtutulungan. Dapat magpakita ang mamamayan ng suporta sa kanilang pamahalaan upang epektibong matugunan nito ang pangangailangan ng mamamayan. This is not the time for criticism. This is the time for unity, for cooperation. Sa halip na magtulungan, ito nga ang nakakalungkot na katotohanan dito. Ang ating pangalawang Pangulo, the second man in command of the whole government, being the Vice President. So dapat, una sa lahat, siya ang makikipagtulungan sa ating Pangulo. Kung pupunta siya sa isang lugar, na mayroong kalamidad, the Vice President should be there representing the President. And the assistance of the government should be coursed through the Vice President. Pero ang problema, ang Pangulo, ang ikalawang Pangulo ay umaakto bilang Pangulo sa kanyang sariling desisyon at pagganap ng kanyang tungkulin, independently and or separately from the President, as if she is not a part of the government. Yan po ay hindi tama. Hindi po tama yan. Kailangan sa pagkakataong ganito, lalo na may kalamidad, nagtutulungan ang dalawang opisina. And the office of the Vice President should be subordinate to the office of the President because it is not independent. It is not independent. Pero ang nangyayari ngayon, lumalabas ng opisina ng Vice President ay separate and independent from the President. Samantalang ang budget na ginagamit nito ay budget din galing sa ating gobyerno. Bakit hindi makikipagtulungan ang pangalawang Pangulo? Hindi na naman kakandidato sa 2022 si Pangulong Duterte. Kaya nga yan, sa ating saligang batas, pinagbabawalan na ang Pangulo na magkaroon ng re-eleksyon. Bakit? Upang
ang kanyang ang kanyang termino na 6 na taon ay magamit nito sa matapat na paglilingkod sa sambayanan. At ang pangalawang Pangulo dapat ay nakasuporta sa presidente. At dapat hindi gamitin ng sino man ang kalamidad para sirain ang Pangulo. Sa halip, makipagtulungan upang ma-achieve natin ang pinakamataas na antas ng kooperasyon. Kaya po sa katanungan na kung nasaan ang Pangulo, mga kababayan, alam po natin na ang Pangulo ay nariyan lamang at palaging nariyan para tulungan ang sambayanan. Hindi po totoo na natutulog at walang pakialam ang presidente. Itong mga tao na nagsasabi, nagtatanong, ang kanila pong katanungan ay malisyoso po, na ang tanging layunin lamang ay sirain ang ating presidente, na hindi dapat. Inuulit po natin, hindi dapat. Sapagkat sa ganitong panahon, dapat ang lahat ng Pilipino ay nagtutulungan. We have to set aside our political interest. This is not the time for politics. It is the time for cooperation. It is the time for unity. It is the time to help the needy. Matagal pa po yung eleksyon. Isang tabi po natin muna yan. Harapin muna natin ang mga problema na kinakaharap ng ating bayan. Sa ngayon po, itong kalamidad. Alam po ninyo, napupuna po natin na tila baga mayroong sa mga reports na pinalalabas ngayon ng mga media. Tila sinisisi ang pamahalaan di umano sa walang kahandaan nito para tugunan ang mga kalamidad. Pagdating po sa paghahanda sa anumang darating na kalamidad, unang-una po yan ay concern ng LGU, ng Local Government Unit, sa ilalim po ng Local Chief Executive ng isang lugar, kasama po ang legislative body nito, yung sangguniang panlalawigan, sa antas ng lalawigan, sangguniang bayan sa bawat munisipyo, sangguniang panlungsod sa bawat syudad. At siyempre po kasama din naman yung sangguniang barangay, sa ilalim ng barangay captain sa bawat barangay na napapaloob doon sa isang syudad o sa isang probinsya. Sila po ang may direktang tungkulin at may kapasidad na makaganap sa kinakailangang paghahanda sa anumang sakuna. Hindi po kailangan na sila ay bigyan ng warning. Katulad halimbawa po, itong baha sa Cagayan at Isabela. Ang sinasabi, hindi kasi nagpasabi ang administrador o administrator ng dam
na sila ay magpapawala ng tubig. Kaya hindi nakapaghanda ang sambayanan. Bagamat ito ay idinideny ng dam administrator. Sapagkat ayon sa kanila, sila naman ay nagbigay ng warning. But assuming na hindi sila nakapagbigay ng warning, dapat ito po ay ina-anticipate ng LGU concern. Bakit? Sapagkat bagyo, lalo na sa nangyaring ito, Rolly, Sione, Tonyo, at itong huli, Ulysses. It is expected anytime na mag-overflow ang dam. At bilang precaution, it is also expected na magpapawala ng tubig yan. Dahil kung hindi magpapawala, delikado sapagkat baka bumigay ang dam. Mas lalong maraming madadamage sa biglaang paglabas ng tubig. So habang hindi pa ito nag-overflow, unti-unti mo nang magpalabas. Katulad nga ng nangyari. So, ang ibig po sabihin nito, kung anumang pagkukulang sa kahandaan laban sa anumang sakuna, ang dapat na direktang may pananagutan dito ay ang LGU. Ang national government should be there to assist, to mitigate the damages sustained by the people. Although government also can help or should help by using the national agencies katulad ng PNP, ng Armed Forces kung kinakailangan. But primarily, it is the concern of the LGU. So, doon sa mga nagtatanong at tila baga sinisisi ang ating Pangulo, hindi po tungkulin ng Pangulong direkta yung mga sinasabi ninyo na dapat yang gawin. Hindi po tungkulin ng Pangulo ang siya ang humarap o siya mismo physically ang naroon sa area ng kalamidad. Dapat po maintindihan ninyo yan. Even then, as we know, the President visited the area. At sa lahat ng naging Pangulo, ang kasalukuyang Pangulo ang agad-agad na bumibisita sa isang lugar na kung saan may sakuna. Kahit mapanganib katulad ng rebellion sa Marawi, naroon siya, pinuntahan niya. Kung mayroong ganitong pangyayari sa isang lugar, naroon siya. So, ibig sabihin po, itong mga katanungan ninyo na kung nasaan ang Pangulo sa oras ng kalamidad, ito po ay walang basihan. At paninira lamang. Lalo na ng mga artista na sa pakiramdam nila, ang Pangulo ang naging dahilan kung bakit naipasara ang ABS-CBN. Pero hindi po totoo yan na ang Pangulo ang nagpasara dyan. Naipasara po yan sapagkat hindi yan pinagkalooban ng prangkisa ng Kongreso. Dahil mayroon po silang dahilan kung bakit hindi dapat nila bigyan ng prangkisa. Kaya kayo pong mga artista, huwag niyong gagamitin ang impluwensya ninyo laban sa ating Pangulo.
Sa bagay, ang pwede lang naman maniwala ay yung inyong mga tagahanga na hindi rin naintindihan ng isyu. Kaya nga, ito nililiwanag po natin para makatulong tayo sa pagbibigay liwanag sa kaisipan ng ating sambayanan na nais ng lasunin ang isip. Masiraan lamang ang ating Pangulo. Mahiya naman kayo. So, pansamantala po, wawakasan po natin ang ating pagtalakay sa isyong ito. Marami pong salamat at bilang suporta sa ating advokasya para sa bayan, inaanyayahan po namin kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, ang paninindigan, ang ating paninindigan sa napapanahong issue ng lipunan. Maraming salamat po at magandang gabi.